Libo-libong residente na ang inilikas sa gitna ng paghagupit ng bagyong Ophel sa Cagayan. Problema ngayon doon ang kakulangan ng pwesto sa mga evacuation center dahil maraming silid-aralan ang winasak ng bagyong Marce noong nakaraang linggo. May unang balita live si Chris Zuniga ng GMA Regional TV. Chris? Igan, sa lalawigan nga ng Cagayan, magdamag pa ring naranasan ang bagsik nitong si Bagyong Ophel sa bayan ng Santa Ana. Kaya kinailangang ilikas ang abot sa 1,300 na pamilya doon. Tila hindi maubos-ubos ang malakas na ulan sa Santa Ana, Cagayan. Malakas ang ulan na sinabayan ng malakas na hangin. Ang mga punong ito mistulang itinutulak. Ang iba tuluyan ng natumba. Kahapon ng hapon, naglandfall sa Bagao, Cagayan ang nooy super typhoon pang si Ophel. Halos mag-zero visibility sa kalsada. Halos matuklap din ang bubong ng parking na ito. Gayon din ang mga yero sa multipurpose center. Nawalan din ang supply ng kuryente sa lugar. Sa bayan ng Bugay, buong tapang na sinuong ng mga rescuer ang hagupit ng bagyo para masagip ang isang residente. Tuloy din ang pagsagip sa mga nakatira sa baybayin ng Apari. Naranasan din ang hagupit ng bagyo sa bayan ng Gonzaga, pati sa sentro Amulong. Nasaksihan ng GMA Integrated News kung paano halos baliin ng malakas na hangin ang sanga ng punong kahoy sa Santa Ana. Dinig na dinig din ang tila pagsipol ng hangin. Kasabay ang walang tigil na pagdating ng mga evacuee sa barangay, kabilang ang mahigit sa 30 pamilya ng mga katutubo. Medyo natatakot kami doon sa nanggalingan namin. Angin na malakas. Ang problema, kulang ang mga silid na nagsisilbing evacuation center para sa 200 pamilyang lumikas sa Barangay San Vicente. Marami kasi sa mga classroom ang winasak na ng Bagyong Marce noong nakaraang linggo. Nag-set kami ng 25 individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms nag-set kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi, malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami. Igan, malaking problema pa rin sa ilang lugar sa Cagayan ng kawalan ng supply ng kuryente at ng komunikasyon. May mga tulay at kalsada rin na hindi madaanan dahil sa baha. Nagsasagawa naman ng clearing operation ang otoridad sa mga natumbang poste, puno at mga debris na humambalang sa kalsada. Samantala dito naman sa Dagupan City, hindi na pumalaot ang ilang mangingisda gaya ni Mang Benny dahil sa banta naman ng malalaking alon sa dagat. Wala mang ulan pero nangangamba sila na baka abutan sila ng sama ng panahon sa laot dahil nga sa Bagyong Ophel at paparating pa na Bagyong Pepito. Natabunan naman ng buhangin ang ilang bahagi ng Tondaligan Beach Park dito sa Dagupan dahil sa mga nagdaang bagyo. May mga bumibisita pa rin na mga beachgoer pero paalala ng otoridad na umiiral ang no swimming policy kapag may sama ng panahon. Igan. Maraming salamat Chris Zuniga ng GMA Regional TV.